Hello, kamusta po kayo? Um, Nagbabalik na naman ako. O ito na nga, ayoko nang paligoy-ligoy. Share ko kung paano ako nakarating dito sa US. Kasi nga, so nandun pa ako sa Thailand, may mga issue-issue about sa akin kasi nga hindi ako nila nakikita mga ilang buwan na. Kasi meron po nangyari sa akin. So, saka ko na yun sasabihin. Ah, Galit kasi siya sa akin kasi kinonfront ko siya eh. So, totoo naman sinabi ko din kinonfront ko siya. So, wala siya kasing masabi, kaya ito yung sinabi niya sa akin. Lagaw kagit man sa iban nga lugar, areo, screenshot ako. Lagaw kagit man sa iban nga lugar, may purpose man para lang matatakan, mayad na nga makalayas ka na di, hahaha. Daw wala ko kabalo eh, hahaha. Tapos pila lang nagasto mo kay lain ang purpose, hahaha. Hindi lagaw kundi makalakat, hahaha. Di nagkadtoy mo utok, girl. Ang mga nerves sa imo utok, ga kalayo para da. Ay, nako. Wala ko kapalo kung paano ka nag-create sa imong information kag sa imong nga pangunahuna. Actually, amo kagid man na eh. Mahilig ka gid imo ya maghimo sa mag-create sa stories ng iban nga tawo nga wala ka gani kabalo. Pero ang akong ginambal pati si mo tutuod na. Pero akon, naghimo ka lang tuod issue sa akon. Naghimo ka lang tuod issue sa akon, mali-mali pa. My goodness. Oh, okay, di ko na sa pakuna. Kay wala ko na pulos makuha sa yada. Okay, so ito na. Hindi, kinasal kami ng husband ko June 2023. So, pumunta siya sa Thailand, kinasal kami ulit doon. Tapos, nung katapusan ng August, nagpetisyon yung husband ko sa akin. Yan, pinitisyonan niya ako. Tapos, girl, makinig ka. Para malaman ko kung paano ako nakarating sa US, hindi sa patatak-tatak ng passport. My goodness. Okay, so nung September, na-receive ito oh. Yan. Ito na yung receipt. So, nung September, hindi ko makita. Nung September, na-receive nila yung aming document September 13, 2022. Ay, teka lang guys. Kinasal pala kami 2022. Yan, June 2022, sorry. Kinasal kami ng June 2022. Tapos kinasal ulit kami sa Thailand ng July 2022 for ano yun, wedding blessings yun siya. Tapos August, yung husband ko kumuha dito ng yung parang katulong sa amin kung paano mag-process. Ay nako, isa pa yun. Nakaka-stress. Isa pa yun yung babae na tumulong na dito siya sa US. Na taga San Diego siya. Isa pa yun. Mas malala siya. Yan. Kinuha namin siya kasi sabi niya nga daw, marami na siya tinutulungan. So, kinuha siya ng husband ko para tulungan kami sa mga paper. So, ngayon, nag-fill up kami ng mga form. Pinasa ko sa kanya. Ako lahat nag-fill up ng mga form na I-131 namin para sa spouse visa. So, binigay ko sa kanya lahat. So, sabi ko sa kanya, i-check mo lahat yung mga ni-fill up ko. Baka may mali doon. Iba din kasi sa akin, iba din yung sa husband ko. So, ayun. Siya yung nag-send doon. Alam mo yun, parang nagbayad yung husband ko sa kanya eh. Parang mga $1,500 yung binayad sa kanya. Ayun. So, yun. Pinadala doon August at saka natanggap ng USCIS. Natanggap nila September 13, 2022. At yung notice na tanggap din namin na receipt is September 16, 2022. So, yung aming documents napunta sa Nebraska. Okay, so apat na service.
service center, I mean, sa amin napunta sa Nebraska. So sabi daw nila, pag sa Nebraska napunta yung mga documents, mas mabilis yung proseso. Sabi. So yun na guys. Edi, September, October, November, September, natanggap namin yun. Ang bilis nga eh. Di ba na-receive ng Nebraska yung aming documents. September 13, 14, 15, 16. Pagka 16, na-receive na namin yung receipt notice ng aming mga documents. Lamig. So, ngayon, naghintay kami September, October, November, December, January. Pagka January guys, hindi inasahan yung husband ko, may nangyari sa kanya. Namatay siya. Ibahin ko na lang yun. Namatay yung husband ko noong January. And then, yung ginawa is, yung mga in-laws ko dito, may family sila na lawyer, may friends sila na lawyer. Tumulong siya sa akin. So, ito nagtulong sa amin sa pagproseso ng aming papers. Wala man lang siyang ginawa. Nagbayad yung husband ko sa kanya ng mga para sa mga documents. Wala man lang siyang ginawa. Tapos, tawag dito, sinisisi pa niya yung tumulong sa akin na lawyer, ganito, bla 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 bla. Sabi ko sa kanya, ba't mo sinisisi? Ikaw nga wala kang ginawa. Isa pa yun siya, nakaka-stress siya. So, ayun. Edi, nung time na yon kasi, medyo tawag dito, medyo nalungkot, medyo nahirapan ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya sabi ng mga parents ko, kung mag-ala ka muna, ganito. Kahit yung mga in-laws ko, suportado din ako. So, yung ginawa ko is, kumunta ako dun sa friend ko sa Cambodia. Ayun. Tapos sabi ko sa kanila, magbakasyon nga ako dyan. Sabi ko, gusto kong gumala. Tapos ayun, nagbakasyon ako dun sa kanila, sa Cambodia, mga April. Wala. Actually guys, parang, lang siya yung bakasyon ko doon. 1 week. Tapos sabi ng mama ko doon, sa friend ko, si Michael, na ikaw muna yung bahala sa anak ko. Alam mo naman kung nangyari. Ayun. Alam mo, kahit andun ako, umiiyak ako. So, ayan. Nandun ako sa sa Cambodia. May na-receive ako guys na galing sa USCIS. Ito. Ayan. So, na-message nila ako, naka-receive ako nito, April 12, 2023. So, naghingi sila ng request, additional evidence about ng form ng I-130 petition for alien relative. Kasi nga po, di ba, nung namatay yung husband ko, yung in-laws ko, nagpadala agad sila ng letter dun sa USCIS. Pinaalam nila na yung husband ko ay namatay. Yan. Mga supportive kasi yung aking mga in-laws. So, yun. Pag-uwi ko sa Bangkok, sa Thailand, ni-process ko agad yung mga documents na kilalanin. So, binigyan ako ng lawyer kung anong dapat kong gagawin. At saka yun, pinoproseso ko yung lahat. Pumunta pa nga ako doon sa sa may Bangkok para lang mag-notarize. May mga may mga documents na kailangan na inotarize, tapos papadala ko dito para yung lawyer yung mapapadala dun sa USCIS. So, ayun nga, pinadala ko na mahal ng mga notarization. So, yun na guys, naghintay ako uli, di ba napadala na yon. Naghintay ako uli, so from April, May, June. Pagka June guys, nakatanggap kami ng notice. Kailan ba yun? June 13. June 13, nakatanggap ako ng notice na approve ng USCIS yung aking yung petition. June 13, 2023, yung aking petition.
petition ng husband ko. So, ilang buwan lang yun guys. September, October, November, December, January, February, March, April, May, June. So, 9 months lang. 9 months lang yung proseso kasi sa Nebraska. So, mabilis. So, natanggap ko na-approve yung aking petition ng husband ko. Yan. So, pero, ang nangyari guys, diba, approve na siya. So, nangyari, alam niyo kung bakit? May mali doon sa form ng aking husband. Kalimutan ko kung anong number yon. Basta isang mali lang yun doon. So, syempre may mali ako, pina-fill up ako ulit ng form. Yung pina-fill up sa akin ng form is I-824. Kalimutan ko guys. Basta ganun. I-824 something ganyan. So, pina-fill up ako ulit ng USIS. Kasi ang nakalagay kasi doon sa I-130 ng aking husband is yung date doon na kung sana ko i-interviewin, sana dapat ang nakalagay doon, address ng US Embassy dito sa Thailand. Doon dapat. Kasi 'di ba sa Thailand kasi ako nag-apply ng visa. So dapat yung address pala doon nakalagay is doon sa Thailand, hindi dito sa US. Kasi nakalagay kasi doon mismo sa address kung saan ako magpa-interview sana is dito sa US. So doon nagkamali ang pag-fill up doon ng form. So na-message ko yung nagtumulong sa amin kasi nga yung lawyer humingi din ng I-130 namin ng husband ko. Tinanong ko yung babae na tumulong sa amin. Ano ko guys, anong ginawa niya? Ni-block ako sa may email. Email sa may Facebook at sa may messenger. Bakit ako ni-block nun? Tatanong lang naman, di ba? Siguro baka natakot yata sa lawyer. Di naman yung mag-ano ang lawyer sa kanya. Ni-block ako. Ginawa ko, na-message ko siya sa email. Sabi ko, bakit mo kami ni-block? Kailangan namin ng tulong. Sabi ko, kakaiba ka din. Sabi ko ganun. Sabi ko sa kanya. Yun lang, isang beses na ako nag-message. Sabihan ko talaga, lahat ng sama ng loob ko, sinabi ko sa kanya. Kasi wala naman siyang ginawa eh. Tapos sisihin pa niya yung lawyer, wala naman siyang ginawa. Diba? So, ayun. Buti na lang, mayroon ako na-save ng aming mga documents ng I-130. Sinend ko dun sa may lawyer. So, doon nakita ng lawyer na kung saan ang mali. Ay, itong babae na tumulong, di niya talaga ni-check. Sinabihan ko siya, alam mo, sayang lang yung pera na binayad sa'yo. Hindi mo ni-check yung aming mga documents, ang aming mga papers. Akala namin marunong ka, sabi kong ganun. So, wala ko magawa doon. Tapos isa pa yun, na-stress ako doon sa kanya. Grabe, as in. Tapos, ayun. Imbes na approve na sana, approve na sana yung aking documents from USIS. Nag-wait na naman ako another month. Kasi nga doon sa mali. Kasi after noon, nagpasa na ako ng pina-fill up sa akin ay 824, pina-fill up sa akin. Naghintay ako. Tagal, as in, mas matagal pa siya sa USIS na hinintay ko. Isang mali lang yun isang mali, tumagal. So, naghintay ako, August, September, October, November, December, January, February, March, 8 months yung hinintay ko guys. So, nisend ko yun, ang I-224 ko, August 2023, and then, na-approve yung aking I-824, teka lang hanapin ko guys, na-approve siya, na-approve siya, March 28, 2024. Ayan. Na-approve yung aking I-824
March 28, 2024. So, nung time na yon kasi yung lawyer andun pa siya sa Australia, yung ginawa ko is, kasi nung time na yon guys, ah, medyo lumala yung sitwasyon ko dahil nga sa mga pangyayari, medyo nag kasunod-sunod every year lahat. So parang hindi kinaya ng katawan ko. Tsaka nagkaroon ako ng depression. Ayun, so kahit yung mga parents ko parang nag-alala sila sa akin. Yung nakakaalam lang kasi sa akin ng sitwasyon ko is si Regine. Hi Regine. Siya yung nakakaalam. So, tinulungan niya ako. Tapos sabi ko sa kanya, Regine, gusto kong gumala sa ibang bansa. At saka, ayun. At saka may nag-advise din sa akin na para iwas ako sa mga para ma-enjoy ko din. Kasi araw-araw umiiyak ako guys eh. Araw-araw, hindi ko talaga maintindihan sarili ko, as in, lahat, hindi ko makontrol yung sarili ko, as in, na-mix yung galit ko, lahat, na-mix lahat. So, ayun, sabi ni Regine, okay, gala tayo kahit walang pera. Ayun, so, maaga pa kami nag-book ni Regine. Sinamahan talaga ako ni Regine. As in, Regine, thank you talaga. Sinamahan niya ako. So, gumala kami. Pagka-April noon, pumunta kami sa Singapore at Malaysia. Gumala kami doon. So, nag-enjoy ako.